araw bago ang eleksyon 2025, marami sa mga nangangampanya sa pagkasenador ang tumalakay sa mga plano nila para sa kabuhayan ng mga Pilipino. Nakatutok si Mariz Umali. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng pagbibigay trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Digitalization kontra underemployment ay tinutulak ni Benher Abalos. Pag-invest sa irigasyon ay sinusulong ni Makati Mayor Abby Binay para sa food security. Si Ping Lacson binigyan diin ang budget reform para mas maabot ang LGUs. Murang kuryente sa tulong ng nuclear power plant ay tinutulak ni Manny Pacquiao. Direktang pagbili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda ang balak ni Tito Soto. Pagkakaroon ng corporate farming ang nais sa Senador Francis Tolentino. Sa Zambales, idiniin ni Jerome Adonis sa pulong sa mga manggagawa na di sapat ang minimum wage. Pag-iit ng karapatan sa lupa ng mga Aita sa Zambales ang iginiit ni Ronel Arambulo. Si Mimi Doringo pinakinggan ang hiling ng mga katutubo na paaralan, ospital at iba pa. Sa Pasig, dagdag na tulong para sa mga jeepney driver ang isinulong ni Bam Aquino. Kahapon, nag-ikot sa palengke, terminal at port sa Zambales si Franz Castro. Nakausap din ni Amira Lidasan ang ilang driver at vendor doon. Kabilang sa ikinampanya sa antipolo ni Senador Pia Cayetano ang edukasyon at women empowerment. Hinikayat naman ni Senador Bato de la Rosa ang local legislators na tugunan ng problema sa droga. Paglapit ng medical services sa liblib na lugar ang plano ni Senador Bongo. Dagdag benepisyo para sa barangay officials naman ang isa sa binigyan diin ni Senador Amy Marcos. Sa Camp Aguinaldo, isinulong ni Ariel Querubin ang mas mataas na pensyon para sa retirees. Habang nag-ikot naman si Willie Revillame sa Binyan, Laguna. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.